Nandito tayo sa spot kung saan, eto, may bonfire area tapos yung mga tents, nakapitch na dyan. And maganda rin kasi yung mga gantong type ng, again, sabi ko nga pag mga bonfire kasi, lalong-lalo na nung nagbo-boy scout pa ako nung panahon ko, ito yung maraming kwentuhan. At syempre, dahil may apoy, pwedeng may iluto. And ito yung harvest lang naman natin. Again, from Villa Emilia. Lahat ng mga talbos-talbos na nakita natin dyan, hinarvest natin. Kasi gagawa tayo ng bulanglang. Since yung rig na to is really for bonfire camping purposes, yung ihawan na lang natin yung i-adjust natin, kumbaga. So habang ipe-prepare pa natin yung iba pang elements or iba pa nating ingredients, lalagay lang natin yung ating palayok. So in a way, parang isi-season lang natin yung ating palayok. Importante na meron tayong some sort of liquid. So ito yung ating hugas bigas. Lalagay ko na yan. And ito yung bulanglang natin na lalagyan natin ng grilled fish. Ang purpose nito is not to cook yung ating isda, but to actually just add some flavor. I-grill lang natin, par grill actually. Yung pag-grill natin ng isda, it's a step na pwede nyo nang skip at erekta nyo na doon sa inyong palayok kung gagawin niyo sa bahay yan. But again, I just want to add some level of flavor doon sa ating dish, kaya natin ito ginagawa. So pakukuluin lang din natin ito, yung ating palayok na may hugas bigas. And then after nyan, mag-assemble na tayo to cook. So at this point, okay na yung ating bangus. This is basically half-cooked na. So isushoot lang natin yan sa ating palayok. Can you imagine yung bangus natin na humigop ng maraming usok? So para na tong tinapa. So siya lang yung parang gagawin nating layer. Then of course, yung ating kamatis. Yung ating bagong isda. Siya yung magdadala ng lasa, siya yung magbibigay ng ibang karakter na meron yung ating bulanglang. And of course, para mas madaling maluto, aayusin lang natin yung ating rig. Yun. Pakukuluin lang muna natin para magsama-sama na yung lasa. Saka natin i-finish by adding yung ating mga tops at saka yung ating kalabasa flour. So ito na yung inaantay natin. Yun o. May maganda ng rolling boil action na nangyayari dun sa ating clay pot. Medyo padurog na rin yung ating kamatis. For me, this is the perfect time para maglagay na ng ating mga gulay na na-harvest dito sa paligid-ligid ng Villa Emilia. First up natin, isa sa mga paborito kong gulay ito, talbos ng kalabasa. Yung dalawang kulay ng ating talbos ng kamote. So, steam lang natin to ng mga 3 to 5 minutes and then i-finish natin yung ating bulaklak ng kalabasa. And then finally, kung yung talbos ng kalabasa yung isa sa mga paborito kong gulay, eto naman, nasa top 3 ko to ng all time. Bulaklak ng kalabasa. So okay na yung ating mga gulay. Tatakpan na lang natin to. Another 3 minutes. Pwede na tayo mag-serve. Ayan, no? Iba talaga yung bulaklak ng kalabasa. Lahat ito sir at bagong pitas. Probinsya sir ha. At saka kahit yung mga gantong luto, simple sa iba. Pero sa ating mga galing probinsya, kahit araw-arawin mo to no? Opo, hindi po nakakasawa po. Yes.